ang Panginoon ay patuloy na mangusap, hindi lamang sa ating inawit na papuri at pagsamba sa Panginoon, kundi lalo na sa salita niya na ibibigay natin ngayon. So, I hope po na everyone is excited na pag-aralan ang libro ni Jeremiah. So, pag-aaralan po natin ngayon ay chapters 21 to 25. So, maiksi lamang po ito. Bear with me and I hope po na lahat din po tayo ay nagkaroon ng oras na makapagbasa at makita rin po ang yaman ng biyaya ng Panginoon sa libro ni Jeremiah. So, before I start po, question lamang po sa lahat po ng ating tagapakinig sa ating kapatiran. Kailan po tayo huling tumawag sa Panginoon na ang puso natin ay nagagalak dahil gusto nating magpasalamat sa Panginoon? Hindi lang tayo basta tumawag dahil may kailangan tayo. Kailan yung huling tawag natin sa Panginoon na gusto lamang natin mag-share yung magandang nangyari sa buhay natin, magandang nangyari sa araw natin, meron tayong good achievements, meron tayong na-accomplish. Kailan po yun? O madalas po lang natin tinatawag ang Panginoon kapag, Lord, ang sakit. Lord, ang hirap. Lord, nasan ka? Lord, bakit ganito naman? Lord, bakit ganito yung nararanasan ko? Or Lord, pwede po ba na padalhan mo ako ng miracle? Kailangan ko ng miracle ngayon. O Lord, parusahan mo naman to. Inaaway ako or spiritu-chismisan ako. Kailan po yung huling tawag natin sa Panginoon na ang puso natin ay gusto lamang maging grateful, na blessed tayo? Kailan po kaya yun? I hope po na ang bawat isa sa atin, kahit man tayo ay nahihirapan, lagi pa rin tayong tumatawag sa Panginoon. Minsan nga po, tuwing nahihirapan tayo tumatawag sa Panginoon. Tama po ba? Tuwing nahihirapan lang, tuwing ayaw natin yung sitwasyon, doon lang tayo tumatawag. Kasi po ngayon, sa pag-aaralan po natin, sa chapter 21, si King Zedekiah, siya na po yung namumuno, siya po yung last in line sa lahi ni David na hari ng Israel. So alam naman po natin nung mga past chapters, sabi po ni pinag-aralan na naman po natin kay Madam na si Jeremiah po ay isang propeta na ipinadala ng Panginoon. And to give some other background po, nagsimula po si Jeremiah sa kanyang ministeryo bilang isang propeta around 20 years old. Ang bata po no ni Jeremiah. Ilang taon na kayo mga youth? 16. O, si Jeremiah 20 years old siya nung tinawag ng Panginoon. Tapos, syempre si di kaya, sabi niya, hindi ko po kaya. Hindi ko kaya yung pinapagawa mo. But the Lord strengthened him, gave him wisdom and everything, equipped him. And during po sa ministeryo niya, kasi syempre po, si Jeremiah po, siya yung propeta na ang lagi niyang binababa sa mga tao, sa mga mamamayan ay judgment, paghuhukom. So, every time po na siya ay nagbibigay ng mensahe, nire-ridicule siya, minamak siya, pinagtatawanan siya, nilalait siya. And sa past chapters nga po, pinakulong pa siya, pinabugbog siya. Pero despite of all of that po, sabi niya, Lord, ayoko na. Ang hirap. Nasasaktan ako. Tapos hindi naman ako pinapakinggan. Pati mga kaibigan ko, kinukutya ako. Ayoko na, Lord. Pati nga yung sa kapanganakan niya, sinumpa niya pa eh. Pero, ang sabi ni Jeremiah, kaso hindi ko kaya, Lord. Kasi yung salita mo para siyang apoy na nagniningas sa kalooban at buong pagkatao ko. So Jeremiah couldn't resist yung utos sa kanya ng Panginoon. Sa physical, sa lahat, ayaw niya na. Kasi wala naman maganda na dudulot sa kanya eh. Di ba ganoon din po tayo? When we were called by God, akala natin lahat na magiging okay. But once we are called by God, doon nag-uumpisa na ipakita ng Panginoon kung sino ka talaga, kung ano ang nasa puso mo, kung ano yung mga galit at puot mo, kung ano yung mga kinikimkim mo, na lagi natin itinatago yun. Pero nung tayo ay tinawag ng Panginoon,
nung ibinigay natin ang buhay natin sa Panginoon, doon unti-unting nilalabas ng Panginoon kung sino tayo para makita natin kung ano ba ang totoong tayo. Yung mga kasalanan natin, napilit nating tinatakpan ng kabutihang panlabas. Di ba po, lagi nating sinasabi na ang kabutihan natin ay baliwala kung wala ang Panginoong Hesus sa buhay natin. So kung magiging mabait ka man lang, sana si Jesus Christ na yung reason kung bakit tayo mabait. So balik po tayo doon sa kailan huling tumawag na hindi tayo nahihirapan sa Panginoon. Kasi po, si King Zedekiah, lulusubin na po yung Israel ng Babylonia. And sinabi ni Jeremiah na lulusubin na kayo. Ano sabi ni King Zedekiah? Sabi niya sa verses 1 to 2, sina Pashur na anak ni Malkias at ang paring si Zephanias na anak naman ni Maseyas ay pinapunta ni Haring Zedekiah kay Jeremiah upang ipakausap kay Yahweh ang binabalak ni Haring Nebuchadnezzar na pakikidigma sa kanila. Anong sabi ni King Zedekiah? Marahil ay gagawa ng isang kamangha-manghang bagay si Yahweh gaya ng ginawa niya noong unang panahon upang hindi na ituloy ni Nebuchadnezzar ang kanyang balak na pagsalakay. So si King Zedekiah po, isa po siyang wicked king. And may gana po siyang tumawag sa Panginoon para bigyan siya ng way out para hindi nasakupin ng Babylonia. During this time po, si King Zedekiah, hindi siya humble. Sinabi natin na ginamit niya si Propeta Jeremias para makipag-usap kay Lord, pero hindi humble yung heart niya. Ang motibo niya lang is, baka magbigay ng miracle ang Panginoon tulad ng una niyang ginawa. Di ba po kasi sa mga past books po natin, kapag may isang propeta na tumawag sa Panginoon at nakipag-usap sa Panginoon at humingi ng habag sa Panginoon, pinagbibigyan ng Panginoon. And ito ang nasa isip ni King Zedekiah. Tumawag siya na ang motibo niya ay para sa pansarili niya. Hindi siya tumawag sa Panginoon para magbigay ng puri, para humingi ng kapatawaran sa kanyang mga kasalanan dahil wicked po si King Zedekiah. And yet, he is asking Jeremiah, tawagin mong Panginoon, baka sakali gagawa siya ng kamanghamanghang bagay. How many of us are like this? Now we wanted a man of God, a minister of God, to minister sa atin, and yet, kahit hingi ng tawad sa Panginoon, di natin kaya. And yet, yung repentance na kailangan ng Panginoon para makamove forward tayo, hindi natin kaya. Baka naman po, karamihan sa atin ay si King Zedekiah for his personal gain lamang. Para lamang sa kanyang kapakanan. So, nirefuse yun. God rejected yung hinihingi ni King Zedekiah. Again po, King Zedekiah never humbled. Ba't di na lang siya yung humingi sa Panginoon? Ba't kailangan niya pa ng propeta? Kasi in his heart, hindi naman talaga siya naniniwala. Ginagamit niya lang yung taong naniniwala sa Panginoon para sa kanya. Para sa kanya lang. Wala naman siyang pakialam sa mga Israelita. Ayaw niya lang mapahamak siya. Sana po hindi po tayo ganun. Sana po hindi tayo ganon yung puso na maiba ang motibo. Kaya tayo nag-a-approach ng mga tao na ginagamit ng Panginoon, ng mga tao na nakakilala sa Panginoon. There's nothing wrong. If we really wanted to know God, to surrender our lives to God, hindi natin alam yung gagawin. But in this case po, King Zedekiah is wicked, cruel, selfish. Very selfish po siya. Kaya tayo po, yung intensyon natin, madali pong itago sa mga taong kasama natin. Tama? Madaling maging plastic. Madaling maging ipokrito. Madaling maging mabait. Pero tandaan po natin, God knows everything. Kung ang isang pathological liar, kasi may pathological liar, talagang ubod na ng pagsisinungaling na parang ang galing niya magsinungaling. Kung kaya na magsinungaling sa harap ng mga pulis, sa mga judge, sa mga tao, at napapaniwala na yung mga tao, pero sa harapan ng Panginoon, kitang-kita niya, iniisip pa lang natin,
at yung nasa puso natin. Kaya nireject niya ang panalangin o ang hiling ni King Zedekiah. Kaya ang sabi ni Jeremiah sa verses 5 to 7, ako mismo ang lalaban sa inyo dahil sa tindi ng aking galit at puot na parang apoy na naglalagablab. Ang buong lakas ko'y gagamitin ko laban sa iyo. Ito yung sabi ng Panginoon kasi God Himself was their enemy during that time. Isipin po natin, no? Hindi sarili natin ang kalaban natin. Hindi outside people, hindi outside forces kalaban natin, pero ang Panginoon. May kawala po ba tayo doon? Kung mismong ang lumikha sa atin, kung mismong ang Panginoon na may lalang sa atin, makapangyarihan ang kalaban natin, ano pang magagawa natin? And later on, sa mga chapters, malalaman natin na wala tayong kayang gawin kung ang kalaban na natin ay ang Panginoon. Ituloy ko po, pagkatapos si Haring Zedekiah ng Juda ang kanyang mga tauhan at nasasakupan at lahat ng nasa lungsod na nakaligtas sa labanan, sa salot at sa gutom, ay ibibigay ko naman sa kamay ni Nebuchadnezzar. So kung makaligtas man yung mga tao, yung mga sundalo ni King Zedekiah sa gera o sa labanan, wala pa rin kawala kay Lord. Kasi ang sabi ni Lord, ibibigay ko naman sa kamay ni Nebuchadnezzar, hari ng Babylonia, at iba pa nilang kaaway. So wala tayong kawala. Makalampas ka man sa trahedyang ito, God will make sure na you will face your consequences. Papatayin silang lahat at walang sino mang makakaligtas, hindi sila kahabagan kahit kaunti man. Ako si Yahweh ang may sabi nito. Huwag po nating hintayin na maging kaaway tayo ng Panginoon. Dahil once we are reconciled to Him, sana po wag natin sayangin yung sakripisyo ni Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Sabi nga po sa Deuteronomy 30 verse 15, binibigyan ko kayo ngayon ng pagpipilian, buhay o kamatayan. Kasi po, during this time, binigyan na ng choice ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta Jeremiah na anong pipiliin mo? Ang sabi po sa verse 8 to 10, sabihin mo sa bayang ito ang pinapasabi ni Yahweh, narito ang buhay at ang kamatayan. Mamili kayo sa dalawa. Tayo po ba, pag pinapili tayo ng Panginoon between life and death, saan yung pipiliin natin? O lagi pa rin nating ninanarrow down yung choices natin na ito yung gusto ko. Wala akong pipiliin sa gusto ni Lord, but yung gusto ko lang. And we are being rebel. Ang sabi niya, ang mananatili sa lungsod na ito ay mamamatay sa labanan. Yun po yung choice niya. Una niyang choice. Kung sinang manatili, kasi di ba po, syempre may gera. So, walang i-spare. Ang mananatili sa labanan ay mamamatay. Sa gutom, sa salot. Ngunit ang susuko sa mga taga-Babylonia na sumasalakay na ngayon sa inyo ay hindi mamamatay. So yun po yun. It's either mag-surrender sa taga-Babylonia or lumaban at magstay, at kung hindi ka man mamatay, mamamatay ka sa gutom at sa salot. Kasi alam naman po natin na kapag may war, lahat yan, ruin, lahat yan. Wala kang papakinabangan. So, binigyan na ng choice ng Panginoon. Maililigtas nila ang kanilang sariling buhay na kapag pa siya na akong wasakin ang lungsod na ito, ito'y sasakupin at susunugin ng hari ng Babylonia. Binigyan ng dalawang choices. Kung kayo po ang pagpipiliin, mananatili po ba kayo sa kagustuhan nyo, sa desire ng puso nyo, sa dreams nyo, at kung ano pa ang gusto nyong gawin sa buhay nyo, mananatili po ba kayo sa will nyo or magso-surrender kayo sa will ng Panginoon? Isipin po natin. Kasi po, sa Old Testament po, madalas magbigay ng choices ang Panginoon. Sabi nga po sa Proverbs 14:12, may daang matuwid sa tingin ng tao. Madalas po ito, di ba? May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Especially po, if we lean on our own understanding, all roads, sa tingin natin po ay okay. Sa tingin natin, lahat ng desisyon natin ay okay.
Kasi we are just leaning on our own understanding. Pero, sa panahon na ito, ang sabi ni Lord, pili kayo, buhay o kamatayan. Siguro isipin nila, Lord, pag nagstay kami, mamatay kami. Pag nag-surrender din naman kami, mamatay din naman kami siguro. But, God knows His plan. And we don't. So, sa ganitong paraan po, kailan po tayo nag-surrender sa Panginoon? Madalas po kasi natin inisip na kapag sinurrender ko to, talo ako. Pag sinurrender ko to, papalampasin ko na yung pagkakataon, yung opportunity. Pag sinurrender ko to para kay Lord, wala na akong magandang promotion. Pag sinurrender ko to, mawawala na ako ng business. Pag sinurrender ko to, wala na akong future. But God is asking you, which road are you going to take? Life or death? Sa will niya, sa purpose niya, there is life. You gain through life. But if you are going to stay on your will, later on, you will face death. Not physical death, spiritual death. Naalala niyo po, sabi po ni Madam last week, kung sino po yung mga nakatagapakinig na yung pagbabackslide po, unti-unti yan. Hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi ka na nagsisik, hindi mo na sinusunod si Lord, nagre-rebel ka na, you are on the road of backsliding na. So, akala po kasi natin, sa buhay natin, mas kontrolado natin kapag nasusunod natin yung gusto natin. Pero balik tayo dun sa senaryo na, anong gusto mo? Magstay ka dyan? Or susunod ka sa kalooban ko? Mabihag ka man nila pero hawak kita. Masaktan ka man nila ngayon. Mag-suffer ka man ngayon pero hawak kita, anak. So sometimes or oftentimes in our life, Christian life, I'm pertaining to our Christian life po to our Christian life, our only hope is to surrender. Our only hope is to surrender to the will of God, to His plans. Hindi tayo talo kapag sinurrender natin yon. Same way na gustong iparating ng Panginoon sa mga taga-Israel, hindi kayo talo kahit man mabihag kayo ng taga-Babylonia dahil hawak ko kayo. I am sovereign in your life. Kailan ko ba kayo ginutom? Oo, nasasaktan kayo, nagsasuffer kayo, pero pinabayaan ko ba kayo? Hindi. So, we should surrender. We should surrender sa Panginoon. And when we struggle against God, our only hope of success is surrendering. Let us surrender every part of our life sa Panginoon. Now, when you thought you are winning on every side ng buhay mo, winning on every aspect ng buhay mo, pero kung wala ang Panginoon doon, unti-unti it will crumble down into pieces. And you will ask God again, Lord, bakit? Lord, bakit? Pinatikim mo lang sa akin yung tagumpay pero babagsak din pala ako. Because in the first place, you didn't choose the life that God was offering to you. Kaya don't blame God. So sa chapter 22 po, ito naman po yung judgment against sa mga evil kings. Ito po kasi yung mga nangyari is yung mga evil kings during sa panahon po ni Jeremiah, sila po ay cruel, walang social justice, pinagmamalupitan, pinagsasamantalahan ang mga Israelita at nagbibigay sila ng mga propesiya na hindi totoo. Kaya ang sabi sa verse 4, another choice po, kung susundin ninyo ang mga utos ko, mananatili ang paghahari ng angkan ni David. At papasok silang nakasakay sa mga karwahe at mga kabayo, kasama ang kanilang mga tauhan at nasasakupan. Subalit, kung hindi kayo makikinig sa sinasabi ko, isinusumpa ko na aking wawakasan ang palasyong ito. So another choice was given na naman sa Judah. Another choice na naman. Pero, merong consequence kapag hindi nila sinunod yun. Ang sabi, kung hindi kayo makikinig sa sinasabi ko, isusumpa ko at aking wawasakin ang palasyong ito.
So God is calling the leaders and the king to perform their duty, to protect yung nasasakupan nila. Pero hindi pa rin po. Makasalanan, matigas ang puso, mga rebelde. And sa verses 10 and then 18 to 19 po, ito po yung mga leaders na nagkaroon ng judgment tungkol kay Salum at kay Jehoiakim. So they faced shameful death po. And chapter 23, ito po yung about sa the righteous branch na sinasabi ng Panginoon na kung susundin niyo yung utos ko, hindi daw matatapos doon ang paghahari ng angkan ni David. Bakit po? Kasi meron siyang ipapadala na righteous branch. Ang sabi sa verse 1, paparusahan ni Yahweh ang mga namumunong walang malasakit sa kanilang mga nasasakupan at pinababayaan ang mga ito ay magkakawatak-watak at mamamatay. So during that time, kinukundina ni Jeremiah yung mga false prophets. 'Di ba po, lagi naman sinasabi ni Pastora na maraming mga false prophets these days. Especially po, nadadala tayo dahil magaling sila magsalita, maganda yung mga messages nila, and they're too good to be true. And most of us, we want an instant outcome. Most of us, gusto natin mas madali yung sinusunod natin na walang sacrifice on our side. But these false prophets, ayaw sila ng Panginoon. Kinapupuutan sila ng Panginoon kasi imbis na magpadala sila ng mensahe na you have to repent and ask God for forgiveness, hindi eh. Tinotolerate pa po nila ang mga tao na gumawa ng kasalanan or pinapakita pa nila na you can get away with your sin. And sasabihin natin, o nga no, yung mga gumagawa nga ng kasalanan, di napaparusahan eh. Again, sabi po sa salita ng Panginoon sa Proverbs, the wicked will not go unpunished. Hindi man natin nakikita, hindi man natin na witness kung ano mangyayari sa kanila, but the Lord knows. He is fair and just. Kaya, naalala nyo po, last time humarap po ako sa inyo, ang sabi ko, our lives will only be fair if we are living according to the kingdom of God. Because the king that we are serving is fair and just. Diba ang namumuno sa mundong ito si Satanas? Is there a fairness sa buhay natin kung si Satanas ang namumuhay? Di ba po wala? Patuloy na namamayagpag ang mga masasama. Patuloy na namamayagpag ang mga taong manloloko, ang mga sinungaling. But, kailangan po nating tandaan lagi ang salita ng Panginoon. This week lang po, pag-scroll ko po ng social media ko, nakita ko po yung sa Showtime. Kilala niyo naman si Vice Ganda po, no? Naiyak siya kasi ang sabi niya, bakit ganon? Yung mga masasama, sila pa yung nananalo. Yung mga sinungaling, sila pa yung nananalo. Siguro during that time, meron pinagdadaanan si Vice Ganda na nag-cause kung bakit naging emotional siya. Sabi niya, nakakainis lang isipin. Sabi niya, hindi ko lang matake na kung sino pa yung masasama, sila yung nananalo. Kung sino yung sinungaling, sino yung mga hindi maganda ginagawa, sila po yung nananalo. And then sabi ko, Lord, I just pray na maunawaan ng mga taong ganun din yung mentalidad na sa Panginoon, everything is fair. Sa Panginoon, ang mga wicked ay haharap ng consequences nila. Hindi man nila nakikita yon. I just prayed na may magpaunawa sa mga ganong tao na kung tayo kinikilala natin ang Panginoon, dapat nawawala na sa atin yung ganong mindset na lagi pa rin natin kinukumpara yung buhay natin sa buhay ng mga tao na hindi naman talaga nakakakilala sa Panginoon. Though Vice Ganda believed in God, but a personal relationship, I don't think so. Pero I just prayed na sa mga ganong pagkakataon po kasi yung mental state of mind na yung tinitira ng kaaway, dun po nagbe-breakdown usually ang mga celebrity. When they think that it is unfair, when they are being faced with pressure sa buhay nila. So doon, nagsisimula. Kaya, nagbigay ng choice ang Panginoon. And sabi niya nga, sa verses 3 to 4, ako na ang magtitipon sa mga nalabi sa aking mga tupa mula sa lahat ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila. Ibabalik ko sila sa kanilang tinubuang lupa at sila'y muling darami.
Hihirang ako ng mga tagapangunang nagmamalasakit at mangangalaga sa kanila. Hindi na sila muli pang daranas ng takot at pag-aalala at wala nang manliligaw kahit isa. Akong si Yahweh ang may sabi nito. Ito po kasi sabi ng Panginoon na there is a restoration in the land of Israel. And we know that God is a promise keeper. Kung hinayaan ka niya na mag-suffer ngayon, there is a purpose. He has a plan why you are suffering the pain. Why you have to surrender. I don't know which of the things in your life you have to surrender right now, but believe that God has a plan for you. And it will not be in vain. Makikita at makikita mo yan kung bakit kailangang isurrender mo yan sa buhay mo. And isa sa mga reason po bakit in-scatter ng Panginoon ang kanyang mga tao is because unspiritual and yung mga ineffective leadership. Hindi na effective yung leader na tinalaga and they are worshiping idols. Tandaan po natin, everything that is above God na wino-worship natin is idol. Everything that you have, that it is not God, on top of it, it's your idol. Pwede mo maging idol, mga kabataan, ang iyong mga kaibigan. Pwede mo maging idol, yung best friend mo, yung ka-relationship mo, yung grades mo, pwede mo maging idol. Pwede mong maging idol yung work mo. Pwede mong maging idol yung career mo. Pwede mong maging idol yung asawa mo. Pwede mong maging idol yung mga apo mo. Everything that is keeping God on top of your priority is your idol. And ganun po ang ginawa ng mga Israelita. They worship Baal. Sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Kaya ganun na lamang po. Kaya sabi ng Panginoon, I will let you be captive by the Babylonians. Dahil may plano ako sa inyo. And this promise is to bring things to a better place than they were before. Minsan po kasi akala po natin na once we were captive by something, by pain, by rejection, by loss, akala natin wala nang iaangat pa yun, wala nang hope doon. Naalala niyo po, sabi ko, when God is against us, the only hope of success that we have is to surrender. Kasi wala na tayong magagawa kung ang mismong Panginoon na ang kalaban natin. Lahat ay baliwala na. Kaya sa verses 5 to 6, nalalapit na ang araw, sabi ni Yahweh, napipili ako ng isang matuwid na sanga. Alam naman po natin na ito na si Jesus Christ came from the line of David. And si Jesus Christ is the righteous branch na sinasabi dito sa propesiyang ito. Na magmumula sa lahi ni David isang hari na mamamahala ng buong karunungan, wisdom, paiiralin niya sa buong lupain ang katarungan at katwiran, but it happened after ilang years, thousands of years pa. If you remember po, when I preached about Malakay, he was the last prophet na nakarinig ng salita ng Panginoon 400 years after nagkaroon na ng gospel. Yun na po yung sa New Testament. So magiging ligtas ang Juda sa panahon ng kanyang pamamahala at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya, si Yahweh, ang ating katwiran. And sa verses 9 to 10 po, ito naman po ay tungkol sa mga false prophets. Alam naman po natin na yon. Itong mga propeta po nila ito ay ginagamit nila ang kanilang kapangyarihan sa pagpapairal ng masama. And sa verses 13 to 14 po, ikwento ko na lang po, yung mga propeta na po ito is from Samaria, na sila po ay idolatrous. Pero mas kinundinan ni Jeremiah yung mga propeta na nanggaling sa Jerusalem. They are as guilty as with the prophets sa Samaria. Bakit po? Sabi niya pa nga, mas horrible pa yung wickedness nila. Kasi, parang lantaran na po yung paggawa nila ng kasamaan, ng kasalanan. Wala na silang pakialam kasi nga po yung leader naman, yung mga leader during that time, they don't condemn sin. Hinahayaan lang nila. Dahil sila din naman, ganun ang ginagawa nila. Di ba po sabi, everything will flow from the leader.
So during that time, yung leader po nila, hindi po isang maayos na pastol. Kaya po, sabi diyan sa verses 16 to 17, ganito ang sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, huwag ninyong papakinggan ang mga propeta nagpapahayag sa inyo. Pawang kasinungalingan lamang ang sinasabi nila. Ang mga pangitain kanilang sinasabi ay katang-isip lamang nila. Nung panahon na po iyan, madalas nagbe-base sila sa dreams, sa panaginip nila. Since hindi na sila nasisik kay Lord, akala nila, yung mga dreams nila is coming from the Lord na ito ang pinapasabi ng Panginoon, ito ang nakita ko mula sa aking panaginip, o ito yung vision na sinabi sa akin ng Panginoon. Pero ang sabi ng Panginoon, huwag kayong maniniwala or makikinig sa mga propetang ito dahil hindi ko sila sinugo. Ang sabi nga niya diyan, palagi nilang sinasabi sa mga taong ayaw makinig sa akin, magiging mabutang inyong kalagayan. At sa mga ayaw tumalikod sa kasalanan, hindi ka daranas ng anumang kahirapan. See? Sinasabi po nila na hindi ka naman madaranas ng kahirapan kahit mag-sin ka pa eh. Kaya during that time, yung mga tao, yung mga Israelites, they were living in sin, boldly living in sin. Kasi yun yung sinasabi sa kanila ng kanilang leader, ng mga namumuno sa kanila, ng mga high priest sa kanila. Ulitin ko po, palagi nilang sinasabi sa mga taong ayaw makinig sa akin, magiging mabuti ang inyong kalagayan. At sa mga ayaw tumalikod sa akin, sa kasalanan, hindi ka daranas ng anumang kahirapan. This is very opposite po sa sinasabi ni Jeremiah na you have to repent because this nation is under judgment of God. Nandyan na ang Babylonia para lusubin kayo. Pero ito sinasabi ng mga leaders sa Israelites, hindi okay lang yan. Hindi kayo dadanas ng kahirapan. You will live in peace. So very opposite po siya. And God will punish these false prophets. So these false teachers would be compelled to suffer the most bitter part of the Lord's indignation. Bakit po? Kasi they made themselves believe na there's no harm in sinning. Na okay lang magkasala. Kaya pinapractice nila yon, and at masama pa po, they made believe others too. So see, yung position na meron sila, ginawat pa nila para mag-influence pa sa mga nasasakupan nila na sige, okay lang yan. Okay lang to worship idols. Okay lang not to give sacrifice to the Lord, not to give offerings to the Lord. Okay lang at gumawa ka ng mali. Kasi there's no harm in sinning. Yun ang ipinalabas ng mga propeta sa mga taong yun. Kaya galit na galit po ang Panginoon. Yung nabasa ko po ito, pinaalala sa akin doon, sabi niya, Anna, remember you encountered the Bereans. Alam niyo po yung mga taga Berea? Na-encountered ko po sila sa New Testament. Sila po ay taga Thessalonica. These Bereans po, sabi nga po dyan sa Acts 17:11, now the Berean Jews were of more noble character than those in Thessalonica, for they received the message with great eagerness and examined the scriptures every day to see if what Paul said was true. So bakit we should be like the Bereans? Di ba po sabi ni Ma'am Grace, lagi yung sinasabi na don't just depend on us sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Every one of us has the Holy Spirit para turuan tayo, para magsaliksik. So dapat po ganun din tayo, maging isang taga-Berea. Kasi sa kanila, nung si Paul and Silas po dumating sa kanila para mag-preach ng word ni Lord, hindi naman dahil nagdududa sila sa sinasabi ng mga disciples, but they wanted to make sure na tama yung tinatanggap nila, and dapat maging ganun din po tayo. Wag lang po tayong tanggap ng tanggap, especially if we are always on social media. We keep on encountering different preachings, different videos, different small clips or short clips na about sa word ni God. And then sometimes what we hear is what we're going to believe without examining pa, tama ba to? Tama ba yung sinasabi niya? Is this according to the word of God? Dapat po ganun tayo.
Hindi dahil nagdududa tayo sa mga nakatayo dito, but it's also your responsibility to study and to examine if what we are teaching sa inyo ay tama pa ba. Para naman kung meron kaming maling nasabi, you can address it to us and we can learn as well. Dahil lahat po tayo ay may responsibilidad na matuto ayon sa kaparaanan ng Panginoon. So we should be like Bereans. They are eager to learn the Word of God, and no matter who the teacher is, they have to seek for themselves as well, according to the Word of God. We should investigate ano ba ang history, and let's always compare. If that person is teaching me or is saying something, is that according to the Word of God? Lagi lang tayong babalik. Lagi lang natin kunin ang ating Biblia. Tama ba sinasabi niya? Tama ba? Nakaayon ba ito sa salita ng Panginoon? And if it's not, and naguguluhan tayo, lapit tayo sa mga spiritual leaders natin. Lapit tayo. Sabi nga, if anyone lacks wisdom, ask God. Bibigyan tayo ng karunungan at ng katalinuhan. Sa chapter 24, ito naman po ay ang vision or pangitain ni Jeremiah about sa dalawang basket. Alam ko meron po tayo dyan, Ate Nil. Dalawang basket. Yan. Yan po ay prutas ng fig tree or sa Tagalog, igos. Puno ng igos. Yung mga kapatiran po natin na madalas magbasa ng Tagalog na Bible, alam ko po familiar kayo, igos po yan. So, kung makikita niyo po dyan, dalawang basket yan. Kasi during yung pangitain na po ito ni Jeremiah, ito na po yung nabihag na, after mabihag na ni King Nebuchadnezzar si Haring Jehoiakim, ito po yung na-receive niya na vision. And sa dalawang basket na yun, nakita niya na yung isa, rotten, bulok, hindi na maganda itsura, at higit sa lahat, hindi mo na pwede makain. Tama? Pwede na lang siyang pataba sa lupa. At yung isa naman, fresh, maganda, bagong pitas, maganda sariwa, at pwede mo pa siyang makain. And then nagtanong si Lord, sabi niya kay Jeremiah, Jeremiah, ano nakikita mo? Ang sabi ni Jeremiah, igos po. Totoo naman talaga, mga igos yung nakita niya. Sabi pa ni Jeremiah, ang iba po maganda, pwede pang makain, sariwa. Ang iba naman po, pangit na itsura, hindi na maganda, hindi na makakain-kain. Yun yung sabi ni Jeremiah. At sabi sa verse 4 to 6, ito na yung sabi ng Panginoon. Ako ang Panginoon, ang Diyos ng Israel ay nagsasabing, ituturing kong parang magagandang igos ang mga Israelitang ipinabihag ko sa mga taga-Babylonia. Remember po sa chapter 21, ano yung choice na binigay ng Panginoon? It's either you will stay here and namamatay kayo sa gutom or sa salot, or you will be captive by the Babylonians. Magsosurrender kayo sa Babylonians, magiging bihag kayo. At ikinumpara ng Panginoon ang mga ipinabihag niya sa mga magagandang igos. Sa tingin nyo, it's very ironic. Bakit? Lord, dinayaan mo kaming mabihag, pero kinukumpara mo kami sa magandang mga prutas? Sorry po. Walan po ng baterya ata yung mic. May sound po ba? Hello? Ayan. So come to think of it po, no? Lord, hinayaan mo kaming mag-suffer. But then, ikino-compare mo kami sa magandang prutas ng igos. And yung mga magsistay para hindi mag-surrender, ikinokumpara mo naman sa mga bulok na igos. Kasi ang sabi niya dyan, sa kanyang salita, di ba na ang mga magstay ay ang magagandang igos. At well, yung mga magka-captive, sila yung bad na fruit ng igos. And then, yung
mga magpapabihag, sila yung magaganda. So bakit? Ang sabi dyan ng Panginoon, iingatan ko sila para maging mabuti ang kalagayan at ibabalik ko sila sa lupang ito. Ito yung sabi ko po na may plan ang Panginoon kung bakit you have to surrender. That's why when God said, Anna, you have to surrender this, we have to obey. Kasi I have a good plan. Maybe you are seeing it is opposite of what you are expecting, but I know everything about you and your future. Muli ko silang itatayo at hindi na lilipulin. Patatatagin ko sila at hindi na bubunutin. Bibigyan ko sila ng pusong kilala sa akin na ako ang Panginoon. Magiging mamamayan ko sila at ako'y magiging kanilang Diyos dahil magbabalik loob na sila sa akin ng taos-puso. So akala po kasi natin when we surrender, talo tayo sa Panginoon. At ganoon ang inisip ng mga Israelita. Mabibihag na naman kami. Hihirapan na naman kami. Aalipustahin na naman kami. Lilipulin na naman kami. Iyon ang plano ng Panginoon para in the long run, mas mapabuti kayo. Dahil maging captive man kayo ng maging captive man po kayo ng pain and suffering nyo ngayon, there is still hope dahil si Lord ang nagsabi. Kesa naman magstay kayo sa kalooban nyo at unti-unti mamamatay ko. I hope po you are understanding. So, sabi nga po dyan, there are things that we have to remember and consider. Ano lesson ng two baskets of faith? And God made me understand, sabi niya, Anna, there are three things na pwede mong matutunan kapag hinayaan mo na ako ang maghari sa'yo. Or kapag nandyan ka kung saan nagsasuffer. Or kapag nandyan ka sa sitwasyon na ayaw. Or kapag nandyan ka sa sitwasyon na you are against your will. Na hindi mo gusto. Sabi niya, una, it's an opportunity. It's an opportunity for you and to prove that I am good. That I am able. That I can do all things for you. It's an opportunity para lalo nating makita ang kapangyarihan ng Panginoon. It's an opportunity for us to grow our faith. It's an opportunity for us to take risk para lalo pang lumago ang pananampalataya sa Panginoon. It's our opportunity. And para, oportunidad din ito natin para mag-submit tayo, maging humble tayo sa Panginoon. And next is, when we humble ourselves before God, it's a teachable moment. Karamihan po sa atin kasi ayaw ng tinuturo. Sabi, nagmamarunong naman ito. Sometimes po, meron pa ako na encounter, parang word siya, mansplaining or womansplaining. I don't know if you are familiar with this. Tapos binasa ko, ano ba yung mansplaining? Meron po kasing video ng babae na nag-golf. Tapos all of a sudden, may isang lalaki na tinuruan siya kung paano yung mas maigi na iswing, yung tamang pag-swing mo, nung pang golf mo, golf club ang tawag doon. So, sa perspektibo ng babae, hey, I know what I'm doing. Matagal ko na itong ginagawa. And kapag may nagtuturo, parang iniisip nila is nagmamarunong naman. And they call it mansplaining. Na dinidiktahan mo yung taong ito na yung dapat gawin kasi ito yung tama. And tayo po, gaano tayo kadalas na kapag tinuturuan tayo ng Panginoon ng tamang gawain, ng tamang landas, mas nagmamarunong pa tayo. Again, ulitin ko po, yung sa Proverbs 14:12, there is a way that seems right to a man, but the end, it leads to death. Maybe, if you choose that path, sa una okay pa, everything is prospering, everything is successful, everything is fruitful, but in the end, it will lead you to death. Again po, pwedeng physical, pwedeng spiritual, pwedeng mental. And ayaw po nating mangyari. And next, it's all about obedience. Kapag sinabi sa atin ng Panginoon na ito gawin mo, pumunta ka doon,
You humble yourself. Magpatawad ka. Pag sinabi sa atin ng Panginoon na gawin yun, we have to obey. We have to obey God. Kasi siya talaga ang nakakaalam kung ano ang nararapat sa atin. Dahil ganun niya tayo kama. It may be painful at first, but ang laging plano ng Panginoon, mapabuti tayo sa angmang bagay sa buhay natin. And sabi nga po, di ba, ni Jesus Christ na suffering is always part of our life. Our life will not be worth living if it is always happy moments. Our life is not worth living if we don't feel pain. If we don't feel pain, then how are you going to distinguish that you are happy? If you don't feel rejected, then how are you going to say na yung worth mo okay lang? If you don't forgive, paano po natin malalaman ng mga bagay-bagay if we don't feel pain, suffering, rejection? Kasi hindi naman yun, lahat ng bagay na yun is makakadurog sa pagkatao natin. Only those things makakadurog sa pagkatao natin if we are full of pride. But if we are under sa kalooban ng Panginoon, yes, masakit. Yes, nakakadurog, Lord. Yun nga ang gusto ng Panginoon eh. Madurog ang puso natin para we are empty vessels sa harapan niya. Para those broken things will be mended and will be mended according sa kanyang plan. And when God fixes things sa buhay natin, He fixes it gracefully. Kesa naman mabasag tayo dahil sarili nating kalooban. So, we have to be obedient sa Panginoon. Kaya nga po ang sabi sa verse John 15:20, remember the word that I said to you, a servant is not greater than his master. If they persecuted me, they will also persecute you. Kung ano ang nangyari sa Panginoong Kristo because pinaglaban niya ang katotohanan. And the same goes with us dahil ipinapaglaban natin kung ano ba ang totoo sa salita ng Panginoon. Then, we should expect persecution. We should expect na we have to suffer. We have to feel the pain. We have to be humiliated for the, the cause of Jesus Christ. Kasi pwede tayo mapahiya dahil lang sa kagagawan natin. And then you are going to blame God. Sana po, huwag nating laging sisihin ng Panginoon kung tayo naman talaga ang merong mali sa una pa lang. Kasi lagi naman siyang nagbibigay sa atin ng reminder. So if we experience pain, suffering, rejection, all negativities in life, who do you think you are? Are you a good big fruit or the bad one? Saan po tayo? Because when we surrender our will, then we will experience to be mature in Christ. And we will develop sweet fruit. Ano po itong sweet fruit natin? Fruit of the Holy Spirit. Love, joy, kindness, perseverance. Or, bagka magiging bitter tayo. Dahil hindi mo na-take yung rejection sa iyo, you will be bitter. And pride comes. And hindi ka na humble. So, which kind of basket are you? Tanong po natin, when I am suffering, ano ba ang kinakalabasan ko? Ano ba yung outcome ko? Am I a good one or a rotten one? Rotten, minsan nabubulok na kung ano yung nasa loob natin because of unsurrendered things natin sa Panginoon. And huwag natin i-harden po ang heart natin sa Panginoon. Kasi we will be bitter and we will be useless. Sino po ang gusto maging useless? Diba sabi ng Panginoon, kapag useless ang branch, itinatapon at sinusunog. Opo, ayoko po maging useless sa kingdom ng Panginoon. Sabi ko nga kay Lord na gusto ko mas maging
healthy pa ako, mas maging maayos yung kalusugan ko para sa ganung paraan, kapag okay ako, yung kalusugan ko, mentalidad ko, mas makakapag-serve ako ng maayos kay Lord. Kasi naniniwala po ako na habang tayo ay ginagamit ng Panginoon, at habang tayo ay may oras, nakakapakinig pa ng salita ng Panginoon, let's take advantage every opportunity. So, iisipin po natin na sa Old Testament, sabi naman natin na si God is a God of wrath. Lagi na lang judgment, lagi na lang patay, lagi na lang bihag. And siguro isipin naman natin na sa New Testament naman na God is a God of grace, God of mercy. But no, God is constant. He never changes. He is a just God. He is a tough God, tough love. He is a merciful God. He is kindness. He is patient. Kaya nga nagpapadala po siya ng mga propeta para i-save pa yung mga dapat i-save. Pero matitigas po talaga ang ulo nila. And the basket of figs tree, dito po sa chapter na to, it reminds us that mercy is available kapag we surrender ourselves to God. Mercy is available that we know today comes by grace through faith, through Jesus Christ. Grace through faith in Jesus Christ. Kung wala po tayong pananampalataya, lahat ng kinakaharap natin sa buhay will be negative. Wala tayong makikitang tama if we don't have faith. And sa chapter 25 po, ito na po yung prophecy na the Israel will be under 70 years of captivity. Sino po sa atin ang gustong mabihag ng 70 years? Na wala tayong control, na inaalipin tayo. Iba po, Spaniards held us captive for 300 years, I guess. Tagal nun. Kaya naman po yung buong history natin, parang meron tayong roots ng Spaniards. Pati pa pananalita natin. Wala tayong control during that time kasi mas malakas sila. Kaya nga tayo nasakop po eh. So sabi ng Panginoon, Jerusalem will be in captivity for 70 years. And God wants the leaders, the kings, to acknowledge that their sin has a consequence. Kaya nga po ang sabi sa verses 8 to 9, kaya ito ang sinabi ng Panginoon, makapangyarihan, sapagkat hindi kayo nakinig sa mga sinasabi ko, ipapasalakay ko kayo sa mga sundalong galing sa Hilaga, na pinangungunahan ng lingkod kong si Hari Nebuchadnezzar ng Babylon. So to give you a context po, ginamit ng Panginoon si King Nebuchadnezzar para lusubin ang Jerusalem para to be held captive. The perception nila, it's a negative thing. We were conquered again. We were held captive again. But in the perception and in the plan of God, it is all for your good. And you will thank me later. Siguro ganun na siguro si Lord kung pwede niya lang sabihin every detalye ng gusto niyang ipagawa sa atin, pero hindi eh. Kailangan po kasi natin ng pananampalataya. Kailangan nating magtiwala sa lahat ng sinasabi ng Panginoon. Kasi kung lahat yan ay bulgara nandyan na, faith is dead. Faith is useless. Di sana po, di na namatay si Jesus Christ. Kung di natin kailangan ng pananampalataya, di natin kailangan ng grace. So, ang sabi naman ng Panginoon doon, I will repay. Kapag tapos ko nang gamitin ang Babylonia, dahil po, hindi mabuti ang Babylonia. Masama sila. Pero ginamit sa instrumento ng Panginoon para makapangyari yung kanyang kalooban. You see, God can use our enemies. God can use the people na kinaiinisan natin para maging instrumento sa buhay natin. And sometimes, what are the things na captive pa rin po tayo ng sarili natin? Are you still captive by the people who hurt you? Captive pa rin po ba tayo ng mga taong sumira sa atin? Unsurrendered pa rin po ba yung will natin? Are we still captive po ba? Yung mga di pa natin napapatawad ng mga tao. Ang gusto ng Panginoon, mag-repent kayo.
Mag-repent kayo mga anak. So ang sabi niya nga diyan sa verse 11, magiging mapanglaw ang lupain ito. Ang bansang ito, ang mga bansa sa palibot ay maglilingkod sa hari ng Babylonia sa loob ng 70 taon or 70 taon. 70 years. Ito pa ang promise ng Panginoon. Pero pagkatapos ng 70 years or taon, parurusahan ko rin ang hari ng Babylonia, pati ang mga mamamayan niya dahil sa mga kasalanan. Hindi hindi sineset aside ni Lord yung mga taong makasalanan, yung mga wicked. They are they are there and prospering for some season or for a reason dahil hindi pa doon nakatakda yung plano ng Panginoon. Pero, tandaan po natin, ang sabi niya, gagawin ko ring malungkot ang bansa nila sa habang panahon. May Babylonia pa rin po ba sa modern world natin? Nag-i-exist pa rin po ba ang Babylon? During ancient time, Babylon is one of the greatest country. Sa kanila, nagsimula ang maraming bagay. Pero nasaan sila ngayon? If I'm not mistaken po, correct me if I am wrong, yung place po ng Babylonia is Iraq na po ata siya ngayon. Or somewhere in the Middle East. Correct me if I am wrong, especially mga students sa history niyo. Pero nasa Middle East siya. Pero wala na ang bansang Babylonia. Ang Israel po, nandito pa rin po ba? Yes. And the war that is happening right now, it's a plano. Nakakaawa nga lang po talaga yung mga inosente na nasa Gaza. Dahil the last time I checked po sa news, nasa southern part na po sila ng Gaza and then na-corner na sila, wala na sila mapuntahan. And Israel can easily throw bombs sa kanila. So, marami po nangyayari sa paligid natin na we are not aware of, especially if we really just ignore everything. Na pinapakalaman mo lang ang buhay. Sana po if we have time, let's pray po sa mga bagay na kinakot ni Lord yung attention. So, kaya po wag tayo mag-alala. Ang mga masasama, mga makasalanan, they will face judgment. And wag nating tulungan ng Panginoon. He doesn't need our help for the vengeance that we are expecting. Kasi He is God. Sabi nga, di ba, the vengeance is mine. Ang gawin mo lang, sumunod ka sa pinagagawa ko, be obedient, be faithful, and be kind. Walk in love, in mercy, and kindness. Huwag na tayong mag-take part sa ibang mga tao na gusto is revenge and vengeance sa mga taong nakagawa ng kasalanan. Kasi the more that we are silent, the more that we are the more na we are humble, the more ng Panginoon inagagalang at proud sa atin. It's really hard to keep ourselves humble and meek and silent. Especially if we want na magkaroon tayo ng pagkakataon na ipagtanggol ang ating sarili. Iba po, mas madalas natin sa kinukuhang choice is gusto ko ipagtanggol ang sarili ko. Gusto ko ipagtanggol ang pamilya ko, ipagtanggol ang posisyon ko. But if God said, surrender mo na yan sa akin, then si Lord na ang bahat. Si Lord ang bahat. So, sa verses 12 to 14, ito yung sabi na instrumento lamang ng Panginoon ng Babylonia para maisakatuparan ko ang balak ko sa kanila. But I will make sure. I am just, I am fair. There's no wicked person that will not go unpunished. And sa verse 15 po, ito na po yung tasa na puno ng galit ng Diyos. The cup of God's wrath. Sa ibang books po, yung cup, it symbolizes yung blessing, favor ng Panginoon. But here sa Jeremiah, yung cup is judgment ng Panginoon. Yung puot ng Panginoon. Sabi nga po sa verse 15, sinabi sa akin ng Panginoon ng Diyos ng Israel, kunin mo sa kamay ko ang tasang puno ng galit ko at ipainom mo sa lahat ng bansa na pagsusuguan ko sa iyo. So ginawa po dyan ni Jeremiah, pinainom niya yung tasa na puno ng galit ng Panginoon. Sa lahat na inutos ng Panginoon, sa lahat ng bansa,
At ang pinakahuli po na iinom nun ay ang Babylon. Sabi sa verse 26, pagkatapos nilang lahat, ang hari ng Babylonia ang huling iinom sa kopang ito. See? Alam ng Panginoon ang ginagawa. Meron na siyang blueprint na nakahanda. Yung battle plan niya is flawless. Walang blind spot. Lahat yun nakikita niya. Kaya God foretells the destruction of Babylon. Isipin nyo, ang Israel, naririto pa, ang Babylonia, wala na. Kasi yung mga ibang sumakop sa Israel, wala na sila. Because God is a promise. Israel, man ngayon ay nakakaranas ng ganyang kalupitan. But God knows what He is doing. God has a plan. Because ang Israel po kasi ngayon, they are people na nineglect na hindi na sila naniniwala pa kay Lord, kay Jesus Christ. And it's a way of God for them to be awakened. And last na po is sa verses 32 to 33, ito na po yung judgment of the world. Lahat po ay may judgment. Ganito ang sinabi ni Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat, ang sakuna ay lumalaganap na sa bawat bansa, parang malakas na bagyong dumarating mula sa pinakamalayong panig ng sanlibutan. Sa araw na yaon, ang buong daigdig ay mapupuno ng bangkay ng mga pinatay ni Yahweh. So kung isipin nyo, hindi mga wala pang masyadong knowledge sa Bible, sabihin niya, napakalupit naman ni Lord. Pero kung babasahin nyo, bago pa to gawin ni Lord, marami na siyang warnings. Marami na siyang propetang pinadala para to tell them, repent. Repent and come to me. Pero matigas ang hindi na sila tatangisan, titipunin o ililibing, magiging dumi na lamang sila sa ibabaw na. It happened to Babylon. Sa ancient history na lamang natin sila kilala. They don't exist anymore. So, in conclusion po, from chapters 21 to 25, we have to learn the importance of repentance, listening to God's prophets, ministers, preachers, spiritual leaders, elders. We have to listen to them. But be careful. Be like Berea. There are some prophets that are teaching false teachings, false gospel. Be cautious po, be vigilant sa lahat ng tinatanggap natin dahil mas madaling makinig kaysa magbasa. Aminin po natin, ngayon, sa social media, sa lahat, mas madali nang makinig na lang kaysa magbasa. Tama po? Do you agree? But the best way to learn is to read, not just listen. The best way to learn is to especially yung salita ng Panginoon. Because in reading, lahat ng senses mo ginagamit. And yan, naikipon yan sa heart mo. Hindi lamang sa head. It's gonna be a head knowledge lang. But we have to experience that the Word of God is true and alive, living and active. That once we read it, it penetrates even to the dividing soul of our spirit. Na dapat nakakat tayo, dapat may conviction tayo. So, judgment, patience, and we should always have faith in God and trust in God. Because even in judgment, there is mercy. If maaalala nyo po sa lahat ng tinuro ko ng mga minor prophets, even in judgment, there is mercy. Kaya nga may judgment kasi yan pa pinapakita kong habag ko sa inyo mga anak ko. Habag ko yan dahil mahal ko pa kayo. And sana po, naiintindihan po natin iyon. And sabi nga po sa Jeremiah 29 verses 10 to 11, ito yung promise ng Panginoon after 70 years. Because most of us po, we are quoting this verse po for our own future lang eh. Di ba po, we have to read in context. So sabi dyan, ako ang Panginoon na nagsasabing pagkatapos ng 7 taon na pagsasakop ng Babylonia, babalikan ko kayo at natuto pa rin po ang pangako ko
Tutuparin ko ang pangako ko na ibabalik ko kayo sa lupain ninyo. Alam ko kung paano ko tutuparin ang mga plano. Sabi niya, alam ko kung paano ko tutuparin ang mga plano ko para sa kabutihan nyo at hindi sa kasamaan nyo at plano para bigyan kayo ng pag-asa na magkaroon kayo ng mabuting kinabukasan. So, prerequisite po nito, tandaan po natin, prerequisite nito is those Israelites na sumunod sa Panginoon na to be held captive ng mga taga-Babylon. And do not claim this verse if you never ever surrender anything in your life. And then you are going to claim this na, Lord, sabi mo, you know the plans you have for me to have a bright future. Mga kapatid, we have to read the context of this. Ang prerequisite is for you, dapat nag-surrender ka, sumunod ka sa Panginoon. Dahil ito po ang context ng Jeremiah 29:11. Ito po yun, na do not just claim this promise. And then kapag kinlaim mo to, hindi naging maganda ang future mo, sasabihin mo naman, ang sisi kay Lord. Sana po, let's be wise sa mga kinukuha nating promises sa sarili natin. Kaya po, we really have to study the Word of God. Ano pa pong sabi niya? Sa Romans 8:28, alam natin na sa lahat ng bagay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Di ba po sa English? For we all know that all things work together for good. For those who love God. And ang sabi po sa New Testament, if you love me, you keep or you obey my commandments. Everything will only be good sa buhay natin if we love God and if we obey His command. Na kanyang tinawag ayon sa kanyang kayo. Kaya po marami po talagang mga ministers, preachers ngayon na they just get one context and then they were just gonna make a message out of it without the other surrounding verses po. Kaya nalilid astray po ang mga sana po, we should be like Berea. We should be like Berea. So, I hope po, meron po tayo nakuhang mensahe sa Panginoon. Sabi ni Lord, I am giving you two choices or options. A life or a way of death. Anong gusto po natin? The way of life or the way of death? The way of death is if you continue to live in your own will, in your own life without God, without the counsel of God, or you want to have a life, to gain a true life, and yet you're going to surrender the things that I'm asking you to surrender. Yun po ang gusto natin. So it's for us to decide, are you a good basket or the bad basket? Tanay niyo pa at ating mga sarili. And hayaan po natin na ang Panginoon ay mangusap sa atin. And let our hearts be changed according to the image of our Son Jesus Christ. So let's pray po. Hallelujah, Father. Lord, we thank you for your message today. Holy Spirit, keep us into remembrance all the truth na amin napakinggan. Hayaan mo na magmuni-muni kami sa mga salita na ipinakain mo sa aming espiritu. Panginoon, help us. Help us, O God, to walk in your will, in your ways, and in your purpose, Panginoon. Lord, mahirap sa amin sumunod kung wala ang Espiritu Santo, kung hindi naghahari ang iyong anak na si Kristo sa aming buhay. Lord, help us. We need you, O God. Lord, give us a heart like David that will follow you, Panginoon, alone only, that will follow hard after you. Give us a wisdom like Paul, O God. Hayaan mo, Panginoon, na sa aming pagdesisyon sa buhay, kami ay matuto. A wisdom like Solomon, Panginoon. And a faith like Daniel, like Abraham. Lord, tulungan mo po kami, Panginoon, dahil everything will be useless kung hindi po namin maisa sa buhay ang aming mga natutunan ngayong umaga, O God. Bigyan mo po kami ng puso na mapagpakumbaba
puso na pwedeng taniman ng iyong salita pa. Nang sa ganon, will be fruitful in every aspect ng buhay mo. Panginoon, ibinibigay po namin lahat ng papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan po. So, thank you very much po ulit sa lahat ng nakatapos, piniling tapusin ang mensahe ng Panginoon. We are really grateful po sa bawat isa na nagbibigay ng oras. God is your reward po. And God bless you. And see you again po next Sunday. Pastora Grace will be here and she will be continuing 10 chapters. So from Jeremiah 26, dirahin na lang po yung 10 chapters. 35 pa. Tama. Dirahin na lang po. Basta 10 chapters po ating kakover ni Ma'am Grace. So basahin na lamang po natin. And see you po again. And thank you. Ingat po sa lahat ng uuwi and happy lunch po sa mga kakain na. Thank you very much po. God bless. You have a victorious week po. Thank you.